Kumusta mga kasaliksik? Ang kasalukuyang kalagayan ng hukbong Ruso ay malinaw na sumasalamin sa matinding krisis sa loob ng kanilang militar. Isang krisis na unti-unting lumalantad habang patuloy ang digmaan sa Ukraine. Ayon kay George Baros, ang team lead ng Russia at Geospatial Intelligence Units ng Institute for the Study of War, ISW, ang sandatahang lakas ni Vladimir Putin ay hindi lamang nawawalan ng direksyon, kundi nalulunod na sa kawalang kakayahan at desperasyon. Sa loob ng mahigit 3 taon ng walang humpay na opensiba, mula nang salakayin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 22, taong 2022, ang kanilang mga sundalo ay dumaranas na ng matinding pagod, kawalan ng moral, at kakulangan sa kagamitan. Ayon kay Baros, hindi na kayang panatilihin ng Russia ang parehong bilis at lakas ng mga operasyon tulad ng mga naunang taon, at tila hindi na rin ito kakayanin ng kanilang mga tauhan. Noong 2 Abril 2025, sinubukang kontrahin ni Putin ang unti-unting pagkaubos ng kanyang puwersa sa pamamagitan ng isang napakalaking hakbang, ang pagtawag muli sa serbisyo ng sandatahang lakas ng karagdagang 100,000 at 60,000 mamamayan. Ito ang naging pinakamalaking conscription campaign mula nang magsimula ang pananakop sa Ukraine. Ngunit sa halip na maghatid ng pag-asa o panibagong lakas, mas lalong ipinakita ng hakbang na ito ang lalim ng problema. Karamihan sa mga recruit ay mga kabataang walang karanasan sa digmaan at hindi pa kailanman naharap sa tunay na panganib ng harapan. Sa loob lamang ng ilang buwang pagsasanay, ilulublob na agad sila sa isang madugong digmaan na sumasalubong ng libo-libong kaswalti buwan-buwan. Isang hakbang na higit pang nagpapakita ng desperasyon kaysa sa estratehiya. Ang mas nakakabahala pa, ayon sa tala, higit 900 at 27,000 sundalong Ruso na ang napatay, nasugatan, o nadakip mula nang magsimula ang digmaan. Isa itong nakagugulat na bilang at patunay sa brutalidad at kahabaan ng digmaan sa Ukraine. Kung ganito nakalaki ang nawawala sa hanay ng kanilang hukbo, hindi na nakapagtataka kung bakit umaasa si Putin sa napakaraming conscripts para lang mapanatili ang bilang ng kanyang tropa. Ngunit batid ng mga eksperto na karamihan sa mga bagong recruit ay hindi rin magtatagal sa harapan. Dahil sa kakulangan sa karanasan at kahandaan, marami sa kanila ang inaasahang magiging mga susunod na biktima ng digmaan, mga buhay na ilalaan sa walang kasiguruhang tagumpay. Subalit hindi rito nagtatapos ang kontrobersya. Batay sa umiiral na batas ng Russia, ang mga bagong conscripts ay hindi dapat ipadala sa Ukraine. Legal silang protektado mula sa aktwal na combat deployment. Ngunit kilala si Putin sa pagbaluktot ng mga patakaran para sa kapakinabangan ng kanyang kampanyang militar. Isang karaniwang taktika ang pagpilit o panlilinlang sa mga bagong sundalo na pumirma ng kontrata bilang propesyonal na sundalo. Isang hakbang na nagiging tulay upang mailusot sila sa legal na depensa laban sa deployment. Minsan, inaakit sila ng matatamis na pangakong insentibo. Ngunit sa huli, marami sa kanila ang natutuklasang wala na silang kontrol sa sarili nilang kinabukasan. Kapag pumirma na, tuluyan na silang inilulubog sa madugong realidad ng digmaan. Kasabay ng pagbagsak ng moral at kalidad ng sundalo, hindi rin ligtas ang ekonomiya ng Russia sa epekto ng nagpapatuloy na labanan. Habang unti-unting bumababa ang interes ng mga mamamayan na sumapi sa hukbo, napipilitan ng pamahalaang Ruso na taasan ang kanilang mga alok na insentibo para makahikayat ng recruit. Ayon sa mga ulat, ang mga sundalong ipinapadala sa Ukraine ay tumatanggap ng sahod na aabot sa 2,000 hanggang 3,000 dolyar kada buwan. Bukod pa rito, ang mga pamilya ng mga sundalong namamatay sa laban ay binibigyan ng kompensasyon na maaaring umabot ng 100 at 15,000 dolyar. Dagdag pa rito, may mga bonus para sa mga pumipirma ng kontrata na umaabot hanggang 30,000 dolyar. Sa kabuuan,
napakalaki ng ginagastos ng gobyerno upang mapanatili ang supply ng sundalo. Isang kalakarang hindi kayang tustusan sa matagal na panahon. Bilang resulta, ang dati-rati matatag na pondo ng Russia ay mabilis na nauubos. Mula sa $100 bilyong na halaga ng kanilang sovereign wealth fund bago ang pananakop sa Ukraine, bumagsak na ito sa 30 bilyon na lamang. Sa gitna ng mga ipinataw na internasyonal na parusa at pagbagsak ng ekonomiyang nakatuon ngayon sa digmaan, lumalabas na ang kasalukuyang sistema ay hindi na sustainable. Kapag tuluyang naubos ang pondo, wala nang sapat na karot si Putin upang kumbinsihin ang kanyang mga mamamayan na sumabak sa kanyang laban. Sa kabuuan, ang kombinasyon ng matinding casualty, kawalan ng kakayahang mag-recruit ng dekalidad na sundalo, at papalalang krisis sa pananalapi ay tila nagpapatunay sa pagsusuri ni George Barros na ang hukbong Ruso ay nasa bingit na ng pagbagsak. Kung hindi agad makakahanap ng radikal na solusyon si Putin, hindi malayong maging bangungot para sa kanya ang giyerang inakalang matatapos sa loob ng 1 linggo lamang. Sa halip na isang mabilis na tagumpay, ang kanyang kampanya ay naging isang mahabang yugto ng pagdurusa, kapwa para sa kanyang mga sundalo at sa bansang kanyang pinamumunuan. Habang patuloy na humihina ang panloob na lakas ng militar ni Vladimir Putin, isang panibagong yugto ng tensyon ang lumitaw sa pandaigdigang entablado nang isiniwalat ng Ukraine ang presensya ng mga sundalong Tsino sa kanilang teritoryo. Ayon sa ulat mula sa silangang bahagi ng Donetsk, nahuli ng mga puwersa ng Ukraine ang 2 sa mga ito. At ayon mismo kay Pangulong Volodymyr Zelensky, malamang na hindi lang sila ang naroroon. Ipinapahiwatig ng datos ng militar na bahagi ito ng isang mas malaking unit na may hindi bababa sa 6 na sundalong Tsino. Sa isang pahayag ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Ukraine, sinabi nitong ang pagkakadakip sa mga Tsino ay isang malinaw na ebidensyang sumusuway ang China sa sarili nitong paninindigang neutrality sa giyera. Itinuturing ito ni George Barros mula sa Institute for the Study of War bilang isang inflection point, isang mahalagang sandali ng pagbabago sa daloy ng digmaan. Kung mapapatunayan ngang may aktibong partisipasyon ang China sa panig ng Russia, ito'y maaaring maging hudyat ng mas matinding interbensyon mula sa Estados Unidos. Hindi na lamang ito simpleng labanan sa pagitan ng dalawang bansa, kundi isa ng banggaan ng mga puwersang pandaigdig. Binibigyang diin ni Barros na sa ganitong senaryo, lalong lumalabo ang dating malinaw na hangganan sa pagitan ng European at Asian theaters ng giyera. Hindi na maaaring sabihin na problema ng Europa ito habang ang China ay nananatiling banta sa rehiyong Asya. Sa halip, malinaw na may koneksyon na ang dalawang teatro at kung hindi tutugunan ng sama-samang lakas ng kanluran, maaaring lumawak pa ang saklaw ng tensyon. Sa gitna ng mga bagong pangyayaring ito, mas lumalalim ang pagkakabunyag sa lawak ng tulong na tinatanggap ng Russia mula sa mga kaalyado nitong bansa. Maliban sa mga sundalong Tsino, matagal nang kinukumpirma ang pagdaloy ng mga sandata mula sa Iran, kabilang na ang mga drones at iba pang teknolohiyang pandigma. Higit pa rito, noong huling bahagi ng taong 2024, iniulat na ipinadala ng North Korea ang tinatayang 10,000 sundalo upang tumulong sa Russia. Isang numero na hindi maituturing na maliit, lalo na kung ikukumpara sa kapasidad ng ibang bansa na walang direktang kinalaman sa digmaan. Lahat ng ito ay nagpapakita ng desperasyon ni Putin. Hindi na sapat ang sariling manpower ng Russia, kaya't lumalapit na ito sa mga dayuhang kakampi upang punan ang patuloy na nababawasan nitong puwersa. Ang malawakang pagdepende ni Putin sa mga dayuhang sundalo at armas ay may kalakip na malaking panganib. Sa panahong ito kung kailan muling tinutulak ng Estados Unidos ang matatag na posisyon nito laban sa China, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa Taiwan at South China Sea. Ang pagkakadiskubre ng mga sundalong Tsino sa Ukraine
ay maaaring magbigay daan sa mas matitinding hakbangin ng US gaya ng pagpapataw ng mga bagong sanctions. Ayon kay Barros, kung matutuloy ang hakbang na iyon, maaaring mawalan ng access ang Russia sa isa sa mga pangunahing pinanggagalingan ng mercenary troops nito, habang patuloy pa rin nitong hinaharap ang krisis sa loob ng sariling hukbo. Isang 1-2 punch nga ang maaaring sumunod, bumagsak sa loob at mapasok mula sa labas, kasabay ng unti-unting pagguho ng kanyang sistema. Sa kontekstong ito, hindi lang simpleng issue ng labanan ang kinahaharap ni Putin, kundi isang masalimuot na geopolitical chess game, kung saan bawat galaw ng kanyang mga kaalyado ay may katumbas na implikasyon sa pandaigdigang diplomasya. Kapag nawala ang suporta mula sa China dahil sa pressure mula sa Estados Unidos, lalong liliit ang pwedeng pagpilian ni Putin sa panig ng manpower at logistics. Sa parehong paraan, kung lalong higpitan ng Iran at North Korea, maaari ring mawalan ng supply ng mga drones, missiles at trained personnel ang Russia, na mas nagpapalala sa kanilang operational capacities. Ang kasalukuyang estratehiya ni Putin na umaasa sa mga dayuhang assets upang punan ang kakulangan ng kanyang sariling bayan ay tila hindi pang matagalan. Hindi lamang ito nakasalalay sa kagustuhan ng mga bansang kaalyado, kundi sa kanilang sariling interes na maaaring magbago sa oras na dumami ang sanctions o uminit pa lalo ang tensyon sa kani-kanilang rehiyon. Sa ganitong kalagayan, lumilitaw ang larawan ng isang pangulong nahaharap sa pagpipilian. Ipagpatuloy ang agresyon kahit unti-unti nang nawawala ang suporta, o bawiin ang mga pangarap sa pananakop habang may natitira pang lakas. Kung susuriing mabuti, ang ganitong pagkakakabit-kabit ng mga pandaigdigang interes ay hindi lamang nagpapakita ng pagkakomplikado ng digmaan sa Ukraine, kundi pati na rin ng lumalawak na epekto nito sa buong mundo. Isang pagkilos sa silangan ng Europa ay maaaring magdulot ng reaksyon sa kanlurang Asya o sa silangang Asya. Kaya't habang patuloy ang bangayan sa Donetsk at iba pang rehiyon, ang tunay na labanan ay unti-unti ring lumilipat sa mga boardroom ng mga diplomatiko at opisina ng mga pinuno ng Estado. Sa huli, ang tanong ay hindi na lamang kung sino ang mas maraming sundalo, armas o pera, kundi kung sino ang may mas matatag na alyansa, mas matalinong estratehiya, at higit na pag-unawa sa mabilis na nagbabagong dynamics ng pandaigdigang politika. At kung pagbabatayan ang mga pangyayari, tila patuloy na nalalagay si Vladimir Putin sa posisyong dehado, hindi lamang sa larangan ng digmaan, kundi pati sa mas malawak na larangan ng diplomasya at pandaigdigang politika. Habang patuloy na lumalala ang sitwasyon sa larangan ng digmaan, naglakas loob ang Ukraine na muling umabante, hindi lamang upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo, kundi upang dalhin ang labanan sa mismong lupa ng kanilang kalaban. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa nito ay ang matagumpay na operasyon ng mga puwersa ng Ukraine sa Demidovka, isang nayon sa rehiyon ng Belgorod, na bahagi ng mismong teritoryo ng Russia. Sa pamamagitan ng planado at sabayang opensiba, naagaw nila ang kontrol sa lugar at humawak ng tinatayang 12 kilometro kuwadrado ng lupain. Bagamat tila maliit kung susukatin sa kabuuang sukat ng Russia, napakalaki ng simbolikong epekto nito. Ipinapahiwatig nito na ang giyera na minsang sinimulan ni Vladimir Putin upang palayain ang ilang bahagi ng Ukraine ay ngayon ay bumabalik na sa kanyang sariling bakuran. Ang pagkakabawi ng Ukraine sa nasabing teritoryo ay hindi lang simpleng taktikal na tagumpay. Ito ay isang malinaw na indikasyon ng pagbabago ng momentum sa digmaan. Isa itong pagbabalik ng apoy sa mismong puso ng isang lider na matagal nang nagpapanggap na kontrolado niya ang sitwasyon. At kung pagbabatayan ng datos, hindi ito ang una o tanging senyales ng kawalan ng kontrol. Sa isinagawang counter-offensive ng Russia sa Kursk, bagamat nagpadala si Putin ng mahigit 50,000 sundalo, kabilang ang 10,000 tropa mula sa North Korea,
hindi naging sapat ang bilang na iyon upang maiwasan ang matinding kaswalti. Ayon sa ulat, higit 54,700 sundalo ng Russia ang nasawi, nasugatan o nawala sa loob lamang ng panahong iyon. Ipinapakita ng estadistikang ito na kahit gaano karami ang itinatapon ni Putin sa digmaan, patuloy pa rin siyang nawawalan. At sa lalong madaling panahon, maaaring hindi na niya makuha ang kapalit. Ang mga nabanggit na tagumpay ng Ukraine ay hindi lamang bunga ng lakas, kundi ng katalinuhan. Isa sa mga pangunahing estratehiya ng mga Ukrainian commander ay ang paggamit ng diversion tactics upang lituhin at hadlangan ang mga plano ng Russia. Halimbawa, ang naging biglaang pag-atake sa Belgorod ay hindi lamang simpleng pananakop ng bagong teritoryo, kundi isang taktikal na galaw upang ilipat ang atensyon at puwersa ng Russia palayo sa hilagang bahagi ng Ukraine, partikular sa Sumy region. Napilitang ilipat ni Putin ang kanyang mga tropa mula sa planong opensiba patungong depensiba, dahilan upang matigil ang kanyang nais sanang malawakang operasyon sa Sumy. Ang hakbang na ito ay muling nagpapatunay sa kahusayan ng Ukraine sa paggamit ng timing at diversion upang i-counter ang agresyon ng Russia. Ngunit habang ang Russia ay abala sa paglipat-lipat ng tropa, ang tunay na krisis ay hindi nakasalalay sa estratehiya, kundi sa kakayahang magpatuloy. Hindi lahat ng bagong conscripts na tinatawag ni Putin ay agad na maipapadala sa labanan. Alinsunod sa batas ng Russia, ang mga bagong recruit ay may legal na proteksyon mula sa agarang deployment, maliban na lamang kung mapilitang pumirma ng kontrata bilang propesyonal na sundalo. Marami sa kanila ay wala pang sapat na pagsasanay o karanasan at hindi handa sa brutal na katotohanan ng digmaan. Samantala, ang mga veteranong galing sa Kursk, ang iilang nabuhay mula sa bangungot ng opensibang iyon, ay pagod na, nawalan ng sigla, at demoralisado. Kung sila man ang muling isabak sa Belgorod o Sumy, malabong makapaglunsad sila ng epektibong depensa, lalo na kung wala silang sapat na pahinga o motibasyon. Lalong lumalalim ang sugat ng Russia sa harap ng hindi mapigil na rate ng casualties. Ayon kay George Barros ng ISW, umaabot sa 40,000 sundalo bawat buwan ang nawawala sa puwersa ng Russia. Patay, sugatan, o dinakip. Noong ika-30 ng Marso at ika-5 ng Abril, higit sa 1,200 sundalo ang naitala sa bawat araw bilang casualties. Ang ganitong klaseng pagkawala ay hindi lamang nagdudulot ng takot sa kasalukuyang mga sundalo, kundi unti-unting winawasak ang buong istruktura ng militar. Sa harap ng ganitong kalagayan, wala pa ring malinaw na tagumpay na naipapakita si Putin. Wala pang strategic objective ang ganap na naabot, at ang bawat abanse ay kadalasang sinasalubong ng mas mabigat na kapalit. Ang konsepto ng attritional war, na siyang naging bagong estratehiya ni Putin matapos mabigo ang kanyang blitzkrieg approach noong simula ng digmaan, ay tila bumabalik ngayon upang siya naman ang kainin nito. Sa halip na maubos ang Ukraine sa tagal ng labanan, ang Russia mismo ang unti-unting nauupos sa tao, sa kagamitan, sa moral, at sa estratehikong direksyon. Habang patuloy ang paghina ng kanilang hanay, unti-unti namang tumitibay ang depensa at kumpiyansa ng Ukraine. At kung magpapatuloy ang ganitong trend, walang dudang ang mismong estratehiyang inasahan ni Putin upang makamit ang tagumpay ay siya na ngayong unti-unting gumuguho sa ilalim ng bigat ng sariling kabiguan.